Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin, no? And dahil malapit na po yung tinatawag po natin na Semana Santa, no? So alam kong mga batikan pong mga antingero dyan is nakahanda na po talaga kung saan po sila susugod or saan po sila maghahagilap po ng dagdag pong kapangyarihan ngayong taon na to. And sa akin po, paulit-ulit kong sinabi po na ang pinakamalakas po nating kapangyarihan is yung sarili mo and yung paniniwala mo sa Ama. And kahit po sabihin po natin nga, meron ka pong kagamitan, pero kung talaga pong wala kang tiwala sa sarili mo and wala ka pong tiwala the same time po sa Ama, talaga pong hindi po yan mangyayari. So first of all, is like you have to believe in something. Kailangan mong paniwalaan mo ang isang bagay na siya'y totoo o hindi. So, maa-acquire mo lang po yan, lalo na po sa inyo po guys, na talaga pong gustong makakuha, no? Sa akin naman po is tina-challenge ko kayo na, kumbaga sa akin, mas magandang makakuha po something po na hindi pa pag-aari ng iba. As I said, no, ang mostly sa mga antingero, palakasan lang po yan sila ng lakas, palakasan po ng anting-anting. So, matatalo ka po niya sa pamagitan po ng pag-aagaw kung anong meron ka, so aagawin niya. So, pero hindi ibig sabihin nun na lalakas po siya. Kung hindi, kasi po ang lahat po ng, halimbawa po may anting-anting po siya or sabihin po niya, dinasalan po niya talaga ito, pero nakuha po sa kanya. Hindi naman po ito susunod. Kung nakuha niya ito, hindi po ito susunod sa kanya. Kasi po ang dahilan po nito is binuhay po ito ng isang tao. Ng isang tao po na actually hindi po sa kanya. So, ang puwersa po natin talaga is like just only, parang sa akin, pasa-pasa lang po baga, no? And, while nakakalungkot lang po talaga na isipin na ba't pa tayo mag-aaway-away or bakit pa magpapatagasan po ng lakas, no? Parang lang yata po yun sa mga tao po talagang walang tiwala sa sarili nila. Ang anting-anting po is hindi po siya para ipagyabang, kundi para po siya sa protection mo and para magamit mo personally. And sa akin, marami po mga paraan po na makukuha sila, no? Hindi mo kailangan, o sabihin po natin mostly ng mga kakilala ko is like sa pilitan po nilang kinukuha yan. And nandyan na po yung tinatawag po nating lalatiguin po nila lahat po ng elemento, lahat po ng ganito, ganyan. And although nagagawa po natin yan, pero bakit pa natin gagawin yun kung talaga po namang kusa lang po naman nilang ibibigay? And warning lang po dyan guys, no? Sa totoo lang, kahit po masabi natin na malakas po ang orasyon nyo, masyado pong malakas po ang kapangyarihan nyo, pero pagdating dito sa mundo, walang-wala kayo. Nandyan na po yung tinatawag natin na napakahirap po ng buhay ninyo or buhay po natin. So, lagi kong sinasabi sa inyo na ang kapangyarihan, mayroon po niyang kaakibat po na obligasyon. So, kahit sabihin natin, kahit anong klaseng pa yan, gayuma siya, sinukuan ba siya, or something po talagang acquired mo sa iyong pagkatao, mayroon po siyang kaakibat na, mayroon po siyang kaakibat po na obligasyon. So, sa atin po, o sa inyo po na mga chosen one, o tinatawag po natin talagang pinili po, no, kung minsan po, hindi po talaga natin to kasalanan. Hindi natin pinili na magiging ganito po ang buhay po natin. But then sometimes it happens. So talagang ilulublob ka hanggang makarealize ka kung sino ka, kung ano ka, at kung ano mo talaga ang kaya mong gawin. Kumbaga, sorry po. Kumbaga para pong talaga pong bigyan ka po ng problema kung hanggang saan ka po, or kung susuko ka ba, or kung hanggang saan ka po, o sabihin natin na mananatili ka po sa kung ano ba po yung tinatawag po nating natural po na mundo mo. Now, ito na po ang isang sample, no? Sabihin po natin na itong ginawa ko po actually na heart, and ito po yung mag-asawa po na sinukuang puti. And sa sinuman po na may mata, makikita po ninyo na para po siyang kristal kung tingnan mo siya sa astral, no? So, pag tingnan mo siya sa astral, hindi mo na siya makikita po siya as a kahoy, pero ang makikita mo siya is liwanag lang po. And the same thing with sinukuha na puti, itim. Pag ang sinukuha naman po na itim, kung titingnan mo siya, talaga pong wala kang makita dyan, as in, totally pitch black ang makikita mo. So, wala kang makikita.
And then, ang pinaka maganda po talagang pagkuha nito, no, sa inyo po, no, is yung makuha mo talaga ang puno. Yung pag-aari mo yung puno. No, yung kumbaga sa akin, itong puno na yun, natalo mo or nakuha mo siya. As I said, sabi ko nga sa inyo, is like, patagisan lang po ng kapangyarihan. Pero, itong kaaway mo, ito na po talaga yung mismo na entity na kailangan mo siyang matalo para makuha mo yung kung anong meron siya or kung siya mismo kailangan mo makuha. And pag nakuha mo na po siya, so ibig sabihin sa iyo po itong puno. And then kahit anong gusto mong gawin po sa puno niya, so magagawa mo na po siya. And ang sinukuan po, ang dami-dami po niyang pwedeng gawin. And lahat po yan pataas kung gusto mo. And since na ang aim po natin dito is umangat po yung buhay po natin, gagamitin po siya in a way na para pong yung bagang umangat po ang buhay po natin. And sa totoo lang po, hindi sa lahat po ng pagkakataon po ganun po ang iniisip ng iba. Ang gusto lang po talaga nila is madama kung ano po ang meron kang kapangyarihan, kasi nakaka-addict po siya talaga, addicted po siya. So kapag ka nakaramdam ka na po ng pagkakataon po na parang gusto mo pa talaga magkaroon. Ibig sabihin nun, hinahawakan ka na po ng kapangyarihan mo. Hindi na po ikaw ang may control nun. Sila na po may mag-control sa'yo. So, ang kapangyarihan is like, as I said, no, parang nakaka-addict siya. So, the more ka makaka-realize na, kaya ko palang gumawa ng ganito, ganyan, parang mawawala ka sa sarili mong bait o sa sarili mong wisyo. So, kailangan i-balance po natin sa mundo po ng astral at sa mundo po ng physical. Kasi nasa physical ka po, no? So, whatever you do in astral or in something na invisible world, so mag-a-affect po talaga yan sa physical po natin. Kahit sabihin po natin na nasaktan mo siya, na ano mo siya, sabi ko nga, oo nga, ang dami mo nga pong hiyas, ang dami mo ano. Pero bakit ang hirap ng buhay mo? Ano? Kasi sabi ko nga sa inyo, dapat po hawak po ninyo ang lahat po ng kapangyarihan nyo. Yung bagang kayo po ang masusunod, hindi po yung siya ang nasusunod. No? So, ang pinakamaganda, etong sample na to is like, kasi nung pinakita ko po to, talaga po may sumalakay na po dito kaagad, no? And lahat po kasi ng sinukuan namin is like talaga pong tinawag yung pinaghirapan po talaga namin, inakyat po namin sa bundok, no? Tapos ang pagbaba po niyan talaga pong grabe. And i-share ko lang po sa inyo kung ano ang pwede pong gawin nito. So as I said, ito po yung isang puting sinukuan. And since na ginawa ko po siyang hugis puso, so ang purpose po dito is sa hugis puso. Parang puso para sa pag-ibig. So, eto, kapag gusto mong magiging kayo po talaga ng partner mo, so habang pwede mo siyang isuot sa katawan mo, and then after that, ipasuot mo sa kanya. Hindi ibig sabihin nun na ipasuot mo sa kanya physical. Kasi pag ipasuot mo sa kanya yun, o pag nandyan na sa sayo, pwedeng ipasuot mo sa kanya minsan, pag ipasuot mo sa kanya minsan, tapos kukunin mo, kasi dapat hawak mo siya. Hawak mo siya dapat, kasi dapat hawak mo ang puso niya. So, this one, it could be like, sa akin ng mga babae, yung parang sa akin lang po is, kasi alam ko po ang ibang mga babae din po na mayroon pong hawak po neto. So, ang pagdating po kasi sa pag-ibig, blind na po tayo. Hindi na po natin alam kung anong ginagawa natin. Hindi, nakakagawa na po tayo ng hindi tama. Dahil nga po sa tinatawag nating bulag na pag-ibig. No matter what we do, kahit anong gawin natin yan, merong talon. Pero tayong mga babae, kung ano man yung inagaw mo yung iba, actually, hindi naman yan actually pag-ibig . More on, parang natutukso ka sa kanya kasi parang hindi mo siya nakukuha. No? Parang pag-aari po siya ng iba. So, ang adrenaline na tinatawag doon is like, yung ego ng isang babae is like, matatalo mo yung asawa niya, and then ikaw po ang pipiliin niya. And then, pag kayo na din po, mayroon din pong tendency na maghahanap ka na naman po ng iba. So,
ito yung isang dilema po talaga sa mundo natin na kung sabihin ko nga sa inyo is like kung fokusan po natin, so lalo po yung ito po ang darating po sa atin. Pero kung mag-iisip ka po talaga or like magdasal ka po talaga na ilayo po ang asawa mo o sa lahat, yung mga mahal mo sa pamilya na ilayo po siya sa tukso, and then sabayan mo po siya nito. Hindi naman ibig sabihin na nagluloko na yung asawa mo, saka mo lang po siya gagawin. And sa inyo guys na mga antingero din, ang pinakaganda po kasi nito kapag pagmamayari mo ang puno, so ibig sabihin na ang puno na yun is buhay pa. So mas malakas po ang isang anting-anting kung ang pinagkukuhanan mo buhay pa. As the same thing sa pagkuha po ng anting-anting po ng tinatawag po nating buntot pagi. Ang buntot pagi po, mas malakas po siya kapag ang may-ari nun, yung pagi mismo buhay pa and pinawalan po siya sa dagat. So sa iyo yung hawak mo yung buntot, and then yung pagi talaga is buhay pa. So itong buntot mo buhay yan kasi buhay po yung may-ari nun. So lalaki at lalaki po yan, no? Just in case kung hindi po siya makain ng daga. Well, actually sa totoo lang, mayroon ako niya noon. sa ano ng lakas po ng bagyo dito, so natabunan po yun, and yung bagang nabasa po siya, and yun nagumpisa na po talaga pong masira nung nabasa po siya. So parehas lang po siya, no? Kung buhay pa po ang puno ng isang sinukuan na kinuha mo, and then alam mo kung nasaan siya, so from time to time po makakuha ka sa kanya ng ugat, makakuha ka sa kanya ng balat, dahon, and sanga, no? Kasi ang sa akin kasi, lahat kasi ang purpose ko is panggamot. So, ito naman kasi is like, pag ang tao din na nagayuma, and ang paggamot po niyan is yung ugat niya. So, ito sample po ito ng ugat. Ugat po siya ng sinukuan niya. Buhay pa yung puno niya. So, ang isang konti lang po nito, tapos isabay mo po siya, ugat, tapos balat po niya. Then tinatawag po nating dahon, sanga. So lahat yan is paghahaluin mo, parang isang puno po talaga, no? And then ito is kung pwede mong paliguan ng personal yung asawa mo, gawin mo. Pero kung hindi, actually sa astral pwede po. Kaya na po yung tinatawag po natin na ritual. Actually yan po ang ginagawa ko, no? Paliguan mo siya ng buong puno po ng sinukuan. So lahat po ng part po ng sinukuan, mapaligo po yun sa kanya. And lahat po ng nilagay sa kanya, kahit nga po sukulam, subarang, and then yung mga nilapitan po ng mga masamang espiritu, yung tinapitan po ng mga elemento, kinapitan po ng mga elemento, matatanggal po yan lahat. And then pagkatapos niyan, saka mo siya lagyan po ng panangga. Kung hindi mo siya malagyan ng panangga sa personality, for example, nasa ibang bansa siya, o nasa ibang bansa at nasa Pilipinas siya, yun po ang gawin mo. Hindi po yung you become very selfish po na iniisip mo na yung asawa mo para sa'yo. Kundi isipin mo po na ikaw babae ka, protektahan mo yung baluarte po ng iyong pamilya o yung baluarte mo. Huwag kang pumayag po na agawin po yan ng iba. Kasi dito sa mundo po talaga natin, agawan lang. No? So, talo ka po kapag agawin mo. Kasi sa akin naman, kung talaga pong mahal, no? Kasi sa akin, yun ba, sabi ko nga sa inyo is like, ang panggagamot ko na dati noon yan, pwede mong pabalikin yung asawa mo. Ginawa ko na po yan, be, no? Pero sa tagal po ng panggagamot ko, alam ko pong malakas po ang epekto po talaga pag ang tao pinilit mo. So, marami ding mga babae na naghiwalay sila, which is good for them kasi nga po itong lalaking to is like, yung bagang masyado pong responsable, so mga ganito. So, let them go, no? Sa akin, hayaan mo siya po. Kung sakali naman po, marami din po tayong mga babae na ayaw tanggapin na iniwan ka ng asawa mo. So, parang sa isip mo, iniisip mo talaga na ginayuma po yung asawa mo. And para po hindi masyadong masakit sa iyo, no? Kaya lagi pong so there are so many reason po kung bakit po tayo nagkakagunon po, nagkakahiwalay. Pero tandaan po ninyo na kahit kasal po kayo, hindi mo pag-aari ang taong yan. So also let them go kung talagang nakikita mo talaga na siguro nga time po na yung taong yan, yung mahal mo, yung lalaking minahal mo is like umibig po talaga siya sa iba. So, I think mas maganda yung i-let go mo kaysa mag-hold ka sa isang bagay na hindi mo na pag-aari. No? So sa akin baga,
here and there lang po, no? So, i-balance po ninyo ang buhay po natin, no? Kasi, hindi rin sa lahat ng pagkakataon, iibig ka sa asawa mo, tapos hindi naman ibig sabihin na hindi ka na iibig sa iba. Kasi marami po akong kilala po niyan, no? Parang mamatay-matay po sila nung namatay ng asawa nila, pero hindi pa naabot ng 40, mayroon na silang iba, no? I mean, hindi pa umabot ng 40 dias, mayroon na silang iba. Pero grabe yung agrangay nila, grabe yung reklamo nila, ganito nga ganyan, grabe yung iyak na kasi pumanaw o nagkasakit yung asawa niya. Pero isang iglap lang, no? Wala pang ang taon, nag-asawa na. And so you can walang bagay dito nag-i-stay dito sa mundo po natin. Everything is changing. So ang pag-ibig lang po ng ama ang hindi nagbabago, o yung ama mismo ang hindi kahit man kailanman nagbabago. So, sa akin here and there man, and sa inyo po na mga antingero dyan, na alam ko po talagang bihirap or gusto po talaga yung magkaroon po. So, dito sa bundok po ng Masaraga, marami po talaga akong alam dyan po na puno po ng sinukuan. Since po na mayroon po kaming gabay at mayroon po talaga akong isa kong kasamang manggagamot, talaga po siya po ang gabay doon sa taas pagdating doon. Kung talagang gusto po ninyo, para maka-experience po kayo talaga, kayo po mismo ang umakyat. And then, be my guest po. Then, maka-experience po kayo. Pero sa akin po, alam ko po, kasi ang unang pagkuha ko po ng sinukuan is napakahirap po. Pero nagtagumpay po kami. Winarningan lang kami na marami nang sumubok, pero wala pang nagtagumpay. So, sa grupo po namin, so, sabihin po natin na talaga pong, natakot po ako kasi nga po sa mga kasama ko, pero nagtagumpay man po kami. So, marami pa po kaming ibang puno ay gusto kong ipakita sa inyo. Lagi kong sinasabi na ang sinukuan, wala pong krus yan. Okay? And ang sinukuan po, hindi po siya isang kahoy, isang uri ng kahoy lang po. Maraming klaseng sinukuan kasi ang sinukuan po is some kind of entity po na dumapo po sa kahoy. So, itong sinukuan, itong kahoy na to, so magiging parang nangunguha na siya ng tao, parang delinquente na, wala na po makakalapit sa kanya. And hindi rin po sa lahat ng pagkakataon, walang kasamang kahoy po doon. Kasi pag ang isang punong kahoy, kung isang puno siya, ang lahat na rin ng katabi po niya magiging sinukuan na rin. Kasi po, dahil po sa landong po niya. So, may ibang sinukuan na papatayin niya lahat po ng mga nasasilong po sa kanya. Pero yung iba, talaga naman po sinasakop niya. As I said, no, hindi lahat ng sinukuan pari-parihas ang kapangyarihan. Mayroong kaiba. Pero yung pinaka maganda talagang sinukuan na makuha mo is pares. Mag-asawa, babae, lalaki, itim, mag-asawa. Yun po ang pinakamagandang bantay sa lupa. And ibig sabihin, kapag inilibing mo siya dyan sa lupa na yan, babantayan po niya itong lupang to. Kasi nasa lupa na po siya. So, ito po ang tinatawag kong pambakod po sa bahay, pambakod po sa lupa. Yung inaagaw po ang lupa nyo. No, lahat po yan is madidissolve po yung interest po nila sa lupa. Pero marami pang guys. Ang lang sa atin dito is ito sa pag-ibig po. Marami pong klase po ng sinukuan or marami pong klase po ng pero ang pinaka kung panggamot po or pampalis po ng gayuma ay ang buong part po ng sinukuan. Yun po ang ipapaligo at ipapainom mo sa asawa mo, physical man or astral. Ibig sabihin, ritual, pagdating sa ritual, wala siya dito, damit lang po niya, pero lahat po yan, hindi nga lang po siya makukuha sa isahan. So, at least tatlong Friday po yan, nagagamutin po talaga siya na the same procedure po. So, yun guys, no, sa akin, be responsible. Ako'y, saludo po ako sa inyo, sir, sa lahat po ng mga tao po na nag-aspire po ng kapangyarihan. Pero wag po ninyong hayaan na sakupin po kayo ng kapangyarihan nyo. Dapat po, kayo po, sakop po ninyo ang kapangyarihan. Kapag talaga pong naramdaman mo na gusto mo pang mas marami pa, ibig sabihin yan, control ka na po ng kapangyarihan mo.
As I said, no, sila po yung mga Diyos na bumaba dito sa lupa noong panahon. And katulad din ng ibang agaw lang po sila, nangaagaw po sila ng planeta po nila. Usually talaga po sa ibang planeta po yan nanggaling at wala na po silang mundo. So bumaba po sila dito sa atin. I don't know if you believe me or not, pero yan po ang totoo pong istorya po niyan. Alright, salamat po guys sa inyo, and sana po magstay po kayo, and marami pa akong topic po about po sa anting-anting, iba't ibang klase po ng ating anting, and siguro ito yung magiging topic ko for the next week po, o the next days lang po, no. And yes, maraming salamat po guys, and magandang gabi po.